naisa-isa natin tong mga detalye para pasinungalingan ang mga ito. So ang pinaka-critical kasi halos lahat ng sinabi niya kasinungalingan. Pero ang pinakamahalaga is yung allegation niya na nag-deliver daw siya ng limpak-limpak na pera, 30 to 35 million per bag in confidential funds sa tatlong location. So ang unang sabi niya is nag-deliver daw siya ng isang bag sa Cabuyao, Laguna para sa isang Laguna politician. Ang napakita natin dito sa complaint affidavit ay hindi po ito totoo kasi ang sabi niya, ang meeting place daw nila nitong Laguna politician na ito for the drop-off ng pera ay sa Cabuyao, Laguna sa loob ng industrial park kung saan tanaw niya daw ang isang SNR shopping mall. So napasinungalingan natin to dahil nakakuha tayo ng certification mula sa SNR na walang SNR establishment sa Cabuyao, Laguna. Attorney, kahapon nga ay naghain po kayo. Second, no, na perjury complaint laban nga dito kay Ramil Madriaga. Itong sinasabing self-confessed bagman daw ng VP Sara Duterte. Ano hong kaibahan po nito doon sa unang perjury complaint na inihain po ninyo, same pa rin din po sa Taguig City Court? Bale, itong second perjury complaint, ang focus nito ay yung supplemental affidavit ni Ramil Madriaga na in-execute niya noong Abril of this year. Ang kinaibahan nito doon sa first perjury complaint, ang focus naman nun ay yung first affidavit niya executed in November. So kung matatandaan nyo, humarap si Ramil Madriaga sa House Justice Committee noong Abril para dito sa impeachment hearings laban kay VP Sara at dito niya binasa itong supplemental affidavit. So yung second perjury complaint, ang topic niya or ang tinutukoy niya ay itong mga kasinungalingan ni Madriaga sa supplemental affidavit niya. Opo, at sa pagkakaalam natin, nasa 1,000 pahina ito, attorney. Napakadami pong pages. Oo. Ano yung pinakamahalagang ebidensya po nito sa tingin po ninyo, attorney, na direktong sumasalungat nga doon sa mga pahayag ni Madriaga para sa kaalaman ng ating mga kababayan? Opo, kasi kung matatandaan nyo, yung first perjury complaint, yung first Madriaga affidavit, sinabi niya nga na bagman siya, sinabi niya na may delivery siya ng confidential funds kung saan-saan. Pero wala masyadong detalye. Itong supplemental affidavit, linagyan niya ng detalye. So dahil nagbigay na siya ng detalye, naisa-isa natin tong mga detalye para pasinungalingan ang mga ito. So ang pinaka-critical kasi halos lahat ng sinabi niya kasinungalingan. Pero ang pinakamahalaga is yung allegation niya na nag-deliver daw siya ng limpak-limpak na pera, 30 to 35 million per bag in confidential funds sa tatlong location. So ang unang sabi niya is nag-deliver daw siya ng isang bag sa Cabuyao, Laguna para sa isang Laguna politician. Ang napakita natin dito sa complaint affidavit ay hindi po ito totoo kasi ang sabi niya, ang meeting place daw nila nitong Laguna politician na ito for the drop-off ng pera ay sa Cabuyao, Laguna sa loob ng industrial park kung saan tanaw niya daw ang isang SNR shopping mall. So napasinungalingan natin to dahil nakakuha tayo ng certification mula sa SNR na walang SNR establishment sa Cabuyao, Laguna. Ang pinakamalapit ay ang SNR Nuvali, which is hindi mo matatanaw mula sa industrial park ng Cabuyao, Laguna. So doon pa lang makikita mong nagsisinungaling siya dahil sa affidavit niya, sinabi niya, nung nasa meeting place, tanaw na tanaw niya daw yung SNR establishment. So yun yung unang nagpapatunay na nagsisinungaling siya tungkol dun sa delivery na yun. Yung second delivery niya naman, sabi niya sa Nomo Basho, sa Tomas Morato,
Dumating daw siya doon kasama yung iba pang bagmen di umano ng midnight December 21, 2022. Napasinungalingan natin yan kasi nung araw na yon, nung mga oras na yon, midnight ng December 21, nagkataon na yung Nomo Basho was closed for a private Christmas party. So, nag-testify yung may-ari ng Nomo Basho, pati yung tao na nag-book or nag-book ng Nomo Basho for the private event na unang-una wala si Attorney Reynold Monsayak doon na sinasabing kinita ni Madriaga doon sa Nomo Basho. At pangalawa, wala silang nakitang hindi nila imbitado na tao doon sa Nomo Basho. Napakaliit kasi noon eh. So kung may pumasok na dalawang lalaki na may dalang malaking bag na may lamang pera, talagang mapapansin nila yon. At buong gabi hanggang umaga sila nandun at sinabi nilang walang Madriagang dumating doon. Tapos yung pangatlong delivery naman, sabi ni Madriaga sa Office of the Ombudsman para kay Attorney Ryan Kilala at pati kay Ombudsman Sammy Martires, ang napatunayan natin doon is highly improbable ito. Bakit? Kasi si Ramil Madriaga at si Attorney Ryan Kilala ay matalik na magkaibigan. Ngayon, dahil magkaibigan sila, malapit silang magkaibigan, highly improbable na maghahatid siya ng pera sa Office of the Ombudsman dahil alam ni Madriaga kung saan nakatira si Attorney Kilala, at maraming beses na siya nakapunta doon. So madali silang mag-deliver doon sa bahay na yon or kung mag-arrange ng ibang private location with the Attorney Kilala instead na dito sa Office of the Ombudsman kung saan ang daming tao. Di ba? At pangalawa, very highly improbable because naka-work from home po si Attorney Ryan Kilala noong December 21 na sinasabing date of delivery at buong December 2022. So bakit po magpapadeliver ng pera doon kung naka-work from home si Attorney Kilala ng buong buwan na yon? At nakausap din po natin si Justice Martires, si Ombudsman Martires, and apparently nasa ibang bansa po siya nung araw na yun, December 21, 2022. So highly improbable talaga, if not impossible, itong mga paratang ni Madriaga. Opo. At para rin mas malinaw po sa mga kababayan po natin, attorney, isa-isahin po natin, itong si Ramil Madriaga ay hindi po talaga empleyado nor nagtrabaho sa Office of the Vice President or kay Vice President Sara Duterte at hindi po siya intel officer or security officer man ng pangalawang Pangulo at tagahatid ng mga cash na umano'y, yun nga, yung ng mga aligasyon na kumakalat dito nga sa kaso o sa issue ng Vice President, attorney. Opo, dito sa second complaint, second perjury complaint, napatunayan po natin yan ng husto. Yung testimony po ni Vice President Sara Duterte na nagsasabing wala akong personal or professional na ugnayan dyan kay Madriaga, at naging campaign supporter lang siya. Isa sa maraming campaign supporter noong 2022 national elections. At ang testimonya ni VP Sara, suportado yan ng 12 corroborating witnesses at government certifications na nagpapatunay na hindi kailanman nagtrabaho si Ramil Madriaga para kay Vice President Sara man or kay PRRD. Tapos ang kasama sa mga tumistigo para pasinungalingan itong claim ni Madriaga na nagtrabaho daw siya kay VP Sara, kasama na si Attorney Ryan Kilala na naging kaibigan ngang matalik nitong si Ramil Madriaga. Ang testimonya niya is imposibleng magkakilala si VP Sara at si Ramil Madriaga kasi para lang makipag-virtual meeting noong kampanya, kailangan dumaan ni Ramil Madriaga kay Attorney Kilala para humingi ng audience kay VP Sara. So doon pa lang makikita mong nagsisinungaling na siya kasi sabi niya mula 2018 pa lang ay malapit na silang nagtatrabaho malapit na siyang katiwala
ni VP Sara. Tapos tumestigo din itong si Jonathan Madrona, isang personal assistant / executive assistant ni VP Sara mula pa noong 2006. At si Mr. Madrona, kasama yan ni VP Sara sa lahat ng lakad niya at tumutulong mag-organisa ng schedule niya at sinabi niya sa isang affidavit na kailanman hindi niya nakilala tong si Madriaga, at kung totoo yung sinasabi niyang malapit siyang katrabaho ni VP Sara, di sana nakilala na siya ni Mr. Madrona or narinig man lang ang pangalan, pero hindi po nangyari yun. Opo. At ngayong dinidinig ang confidential funds issue dyan po sa impeachment trial, attorney, may direktang epekto ba ito doon sa isinasagawang pagdinig? Kung direkta, wala naman, kasi hindi naman mapipigilan ng isang perjury complaint na tumistigo si Mr. Madriaga dito sa impeachment. Pero sabi ko nga, gusto yun ng depensa na ipresenta itong si Madriaga dahil alam ng defense team na nagsisinungaling si Mr. Madriaga. So talagang mababasag siya sa cross-examination. Kaya sa ngayon, ang haka-haka sa kampo ni VP Sara is baka hindi na i-present itong si Ramil Madriaga. Ang personal take ko naman is itong perjury complaint nagpapatunay na yung mga alegasyon laban kay VP Sara na nakabalot dito sa impeachment talagang malisyoso, walang basehan at desperate. Kasi biruin mo, gumamit sila ng isang taong katulad ni Madriaga na hindi naman nagsasabi na talaga ng totoo para lang umusad tong impeachment complaint sa House of Representatives. So dito mo makikita doon sa 1,000-page complaint kung gaano ka, yun nga, malisyoso at desperado yung mga taong nagtutulak ng impeachment. Opo. Maaari ho bang magamit ng depensa yung mga ebidensyang hawak po ninyo, attorney, doon sa nagpapatuloy na impeachment trial? Opo, actually, kagaya ng first perjury complaint ni VP Sara, magbibigay din kami, ito-turn over din namin ito sa defense para kung kailangan nila. At ang maganda dito, Jayden and Mar, is kahit hindi ipresenta ng prosecution si Ramil Madriaga, number 1 sa witness list ng defense si Ramil Madriaga. So kahit hindi ipatawag ng prosecution, pwedeng ipatawag siya ng depensa.